Hello guys, good morning. So another day, another farm lot na naman tayo for today. Kayo po ba ay naghahanap na isang property na medyo may kalakihan ng sukat, but at the same time, syempre po, cheap po yung price po natin. Ano po? So ayan, iikutin natin itong si 9 hectares dito po sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayan, magandang property yung bibisitahin natin for today. So bago ang lahat, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then lagi po natin i-hit yung ating notification bell para lagi po tayong updated dun sa mga properties po na iba-vlog po natin. Ano po? So ikot na tayo, pero bago tayo umikot, nandun po sa may pinakataas ng yung screen ang aming mga numero kung sakali po magustuhan nyo po itong si 9 hectares. So pwede nyo po kami i-message dyan. Ayan, so let's go. Ikutin na natin si property. So yan, iikutin na natin si property. Medyo na-excite akong ikutin itong si 9 hectares kasi dito pa lang sa may pinakabungad. Ayan, nandyan na yung favorite fruit ko. Rambutan. Ayan, sunod-sunod na yan, no? And then, may nakikita rin po akong mga santol dito. Yung malaking puno na yan. Ayan, ang dami ng bunga niyan. And then, meron din dito sa bungad na suha. Pili. Meron mga niyog dito sa may pinakabungad. So, daming fruit bearing Mamaya re-reveal natin lahat yan kung ano yung mga nakatanim dyan. So, hintayin lang natin yung guide natin. Ikot-ikot muna tayo habang iniintay natin. So, meron ditong lumang kubo pero I think hindi na natin pakikinabangan yan kasi medyo bulok na talaga. Ang dami nalaglag na santol. Uy, meron tayong mga puno ng mangga. Ayan po, dalawang malaki. Siguro yung nagtira dati dito, medyo naglagay siya ng mga garden niya, kaya medyo marami ako napansin na mga kakaibang halaman. So yan, ikot pa rin tayo kay property. Meron tayong mga puno ng langka dito. Meron din puno ng dalongyan. So kung familiar po kayo dun sa langka, nahahawig siya. Yan po ay ginugulay po rito sa Quezon. Ano po? Yun, may langka pa rin dun. And then pakita ko po sa inyo yung pinakakulungan ng baboy na lalagyan na lang po natin ng bubong. So ito daw po ay kayang maglagay ng sa bawat isang slot ay nasa 5. So mga 15 heads po yung po pwede po natin ilagay po dyan. Ano po? So meron tayong instant kulungan ng baboy. Lagyan na lang natin ng bubong. Yung kubo naman po natin, I think hindi na natin pakikinabangan yan. Medyo nabulok na talaga. So, gawa na lang tayo ulit ng panibagong kubo kung sakali po. Ano po? So, may mga saging din tayo nakatanim. Ayan. Mga santol. Ayan pa, oh. Ang daming santol sa loob ng property. May mga papaya rin po tayo. So, yan. Ikot pa rin tayo kay property. So habang nag-iikot kami, binibigay na sa akin yung details nung mga nakapaloob kay property. Ano po? So ito pong si property ay meron nakapaloob na nasa halos 1,000 puno ng niyog. Pero mix yun. So meron po tayong mga namumunga na katulad niyan. Ayan. So meron naman tayong mga bagong tanim pa lang. Pero for sure, meron po tayong return income kasi ito po ay nag-aani po ng halos nasa 1,000 kabuo. So hindi lang siya ganun karaming niyog dun sa laki ng area niya kasi 9 hectares, so medyo konti yung nakalagay na niyog. Ano po? Papasok sana tayo pero may bakod kasi nilagyan po ng bakod dyan dahil yan po ay pinagkulungan daw po ng kambing. So hindi tayo makapasok. Hanap na lang tayo ng ibang way para makapag-ikot tayo kay property. May mga nakatanim na pinya.
Pero napabayaan na siya, nasa halos 200 daw po yung tanim na pinya na yan. Yung saging naman po natin, estimated po ano po, nasa 300 kapuno po siya. So yun naman po ay nagsusupling, so parami naman ang parami. So buhat po dun sa may pinaka road natin hanggang dito sa nilalakaran ko, almost flat pa rin naman po si property. Pero subukan nating ikutin yung kaya nating ikutin para ma-estimate po natin kung ilang percent po yung flat nito and then ilang percent yung medyo may pagka-slope daw po. Ano po? Dito flat pa rin, no? Konting linis lang kay property. Maganda tong property na to. And then meron tayo mga hardwood na nakita. So may mga gemelina tayo and then antipolo dun sa may pinaka bungad pa lang. Maganda rin yung pinaka niyog natin kasi mga bata pa, so expect natin matagal-tagal pa natin itong pakikinabangan. And then good thing dito dun sa mga niyog natin, sa bawat isang puno na notice ko, ayan, ang dami niyang bunga. So medyo maganda po yung pinaka soil ng kalupaan nitong si 9 hectares. Sa mga buyers po natin na naghahanap ng medyo may kalakihang sukat na property. Pero gaya ng sabi ko, affordable price. Yan. So baka ito na yung nakalaan na property para sa inyo. Grab nyo na to mga ka-farm lot. So mamaya re-reveal ko yung pricing po natin and then kung ano yung mga sasagutin ng ating seller and then kung ano naman po yung sasagutin ng ating mga buyers po. Ano po? Ganda. Ayan, so dito tayo sa part ng medyo maraming nakatanim na niyog, pero kung mapapansin po natin, halos ano po, ilang meters pa lang to yung pinakataas niya, pero namumunga na siya. So dito po sila naglulukad or nagtatabas ng mga balat ng niyog. Ayan, so ikot pa rin tayo. So tayo po pala ay nasa 9 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-national road po. Ano po? Pero yung 9 kilometers naman na yun, nakakatuwa kasi lahat po yun ay almost cemented road. So yun lang naman po yung kagandahan dito. Kahit mahaba, hindi ka maiinis puntahan si property kasi napaka-smooth po ng magiging travel natin. Ay, napakita natin kung gaano karami yung mga niyog sa isang puno. So halos magkumpulan siya. Yan po yung magaganda sa mga klase ng niyog na ang daming binubunga. So yan, pasok pa rin tayo kahit medyo masupal para makita natin yung pinaka-train nung pinakakalupaan niya. So dito daw po medyo magiging slope na tayo. Ano po? So tingnan natin kung gaano ka-slope. Dami pa rin niyog dito. Yan, medyo masukan na ito sa pinapasukan ko, pero tingnan natin kung saan tayo part medyo pababa na at kung gaano kalalim siya. So hindi. Okay. Ganda ng view. Ganda ng view dito.
So yung pinakalupa niya ay wala pong masyadong malalim na area. So napaka-gradual naman ng pagka-slope niya. Kaya okay na okay din to sa mga may edad po. Ano po? So may iikot niyo ng madali si property. So yan, ikot pa rin tayo. Medyo magaan ikutin si property kasi kagaya ng nasabi ko, wala pa akong part na napupuntahan na medyo slope or yung palusong. So caring-caring natin ikutin si property. Ano po? And then kanina, sabi po ni guide, ito po ay merong nasasakupan na nasa isang pitak na palayan. And then, ang source ng tubig nito ay merong pong sapa dito sa may pinaka dulo. Doon sa may gawin na yon. Subukan natin puntahan kung mapupuntahan po natin. Pero still, flat pa rin yung nilalakaran po natin. Ano po? Talagang masukal lang. So, pasok tayo dito. At dito daw sa part na to, makikita natin yung pinaka-boundary niya kung saan medyo palalim na. So, maganda, hindi natin nasakop yung medyo palalim. Yun yung pinaka-boundary lang. Try nating lapitan. Uy, patalim ang damo. Pero ang ganda ng view in fairness. Wow. Zoom natin. Wow, ganda. Lalo po sa umaga kung sakali na mabibili niyo itong sa property. Tapos makikita niyo po yung ganyang view. Wow. Talagang farm na farm yung dating. Yan, pakita natin yung mga view dito sa may pinaka-boundaryhan ng medyo palalim na po. Ano po? Ganda oh. So si property po ay pwedeng pag-alagaan ng mga hayop, pwedeng pagtaniman, ayan, and good for investment din po si property. Ano po, lalo tayo po ay halos nasa tabi ng barangay road. So tayo po ay nasa 12 to 15 meters lang po away from barangay road, away from cemented barangay road po. So napaka-iksi. Uy, flat pa rin. Medyo may kasukalan lang po talaga si property. So dito na yung part na sinasabi ni Kuya na medyo palalim na po. Pero yan po ay hindi na po natin sakop. So yun ang maganda. Wala tayong part na medyo malalim. Pero kailangan pa rin po nating ipa-relocate si property para ma-sure po tayo kung meron nga po tayong nasakop na medyo palalim or medyo pataas. So ayan, ikot pa rin tayo kay property. Ito yung mga medyo mababata pang niyog na mga bagong tanim. So ayan. Dito sa may pinakalikod ng property. Ano po? Then marami rin po tayong mga ulingin. Ayan, so ulit, i-explain ko ulit po sa inyo kagaya ng sinasabi ko dun sa mga unang vlog ko na tayo po ay nag-a-assist din po kung sakaling gusto nyo ipalinis si property. Ano po? So mayroong mga tao po na nag-aalok na din po sa atin kung sakali na ipapalinis natin si property, tayo po ay hindi magbabayad. Pero lahat po ng magiging uling or kahoy na mapuputol po nila, yun po ay kukuhanin po nila. So wala na tayong iintindihing bayad. Ang magiging kabayaran na lang po nila ay yung uulingin nila. So less gastos tayo, malilinis pa si property. Napakaganda ng train ng kalupaan ni 9 hectares.
Wow, ang ganda ng view. So view lang yung pinapakita natin, hindi na po nasasakupan ni property. Yan na, nagandahan lang ako. So kung meron kang ganitong kagandang property tapos may ganitong kagandang view, yan, so feel mo yung farm. Ayan, so pakita ko lang po sa inyo, kung mapapansin nyo po yung mga malinis na part na yan, yan po ay hindi na po sakop ni property. Bali ito na lang po, ano po, yung medyo matalahib na portion. Ito po siya. Ayan. So sakop pa rin yan. Pero yung halos malinis na yun, hindi na yun. Ganda, no? Oo, hindi na. Ganda ng view. Ganda. Oo. So yan, ikot pa rin tayo. Habang nag-iikot tayo, bigyan ko na kayo ng details about dito sa 9 hectares na binibisita natin. Ano po? So kung kayo po ay familiar dun sa bayan ng Tagkawayan, bali ang kasunod po na bayan yan ay Del Gallego na nga po. And then si 9 hectares naman po ay, ulitin ko lang, nasa 9 kilometers away from National Road. Ano po? And then kagandahan dito po sa 9 hectares na to, nasa halos bungad lang po siya ng Del Gallego. So medyo malapit-lapit po ito sa bayan ng Tagkawayan. Nasa unahan lang siya kumbaga. About naman po sa documents nitong property na to, bali ito po ay patay na po ang may-ari and then yung mga anak na lang po ang nagbebenta. And then, si property po ay kailangan nating ipasukat para sa relocation po. Ano po? So para makita natin yung talagang mga boundary niya. So para ma-excite naman po kayo tapusin ang ating video, so magpa-price reveal na po tayo. Ano po? So si property po ay murang-murang ibinebenta. So kung kayo po ay merong 2.5 million, gagawin natin yung 9 hectares. Ayan. So 2.5 million na binebenta ito. Kung sakali po magustuhan nyo si property, katulad ng nasabi ko, meron po kami mga numero sa taas ng screen. So pwede nyo na po kami i-message or tawagan para sa reservation or kung sakali na i-avail nyo po si property. Ano po? And dagdag info lang po, kami po sa Greenfield Realty ay nag-a-assist po ng mga documents about dun sa pagpapatitle or sa bentahan po. Ano po? Napakaganda po ni property. And then napakamura, kaya i-avail nyo na po ito mga ka-farm lot. Konting linis lang kay property, ang ganda nito. Ayan, so ikot pa rin tayo kay property. Uy, may mga suha pa rin dito. Santol, bayabas, mangga. May pa rin fruit bearing dito. Kung meron man po akong hindi nabanggit about sa details nitong property na to, so meron po kaming description box sa baba. Paki-click nyo na lang po yan. Ano po? May mga tanim pa silang mga balinghoy dito. Ay, napakagandang idea. Ano po? Marami pa pwedeng itanim kay 9 hectares.
rambutan. Ayun, meron pang suka pa rin dun. Kalamansi. Ayan, so mayroong parang dating old sitawan tong part na to. So nagtanim-tanim din po yung dating nakatira dito. So ayan, bago tayo lumabas nung pinaka-property or bago tayo mag-end dun sa ating pinaka-vlog, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-right of way po nito na sabi ko nga po ay nasa 12 to 15 meters po. Ano po? So ito na po yun. Medyo maiksi lang. So, wala tayong dapat i-worry kasi si seller naman po ay ginagarantiyahan naman po niya yung ating right of way. Ayan. So, kung saan nakapark yung aming sasakyan, ayan na po. Tapos, ito po yung pinaka-start ni property. Lapit pa tayo. Ayan, dito sa part na to. So, ito po yung start. Ayan. And then, hanggang doon na po yan sa may pinaka-loob. So, napaka-iksi naman po. Ano po? So, wala tayong i-worry. Si seller na po ang bahala sa ating right of way. And then, pakita ko naman po sa inyo yung pinaka cemented barangay road natin. Pero yung pinaka tapat patungo kay property, hindi pa ata sementado to. Sementado na pero medyo nasira na lang. Pakita ko lang sa inyo. So, ayan. Ito na yung pinaka-road natin. And then, ayan po. So, dito sa way na to, itong road na to, marami nang nagtitinda dyan kung gusto po natin bumili ng mga pang-ulam-ulam. Ayan, may mga naglalako na dyan. And then, may mga namamasada na rin pong tricycle din po dito. Ano po? And then, yung pinaka-lalabasan po natin. So, meron dyang school, may barangay hall, may mga tindahan, and then, marami pong bahay. And then, yung line ng kuryente natin, ayan na po siya, oh. So, hindi tayo mag-worry. Ano po? And then, may signal din naman po ang ating phone. So, ayan. Kung sakali, i-avail nyo po si property. Napakagandang property. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And then, thank you for watching. And then, abang-abang po kayo sa mga susunod na vlog po namin. Ano po? Thank you.